Ayan mga master, isang nakakatakot na video ang papanoorin natin ngayong gabi. Dahil mahilig ako manood ng mga nakakatakot na video mga master. Sa mga mahihilig manood dyan, samahan nyo ako. Pero sa mga natatakot at matatakotin, may sakit sa puso, advice ko na lang na skip nyo na lang video na to mga master. Para rin sa safety. And paki-advise na rin yung mga bata, okay? Ayan. Sa mga sa mga mahilig manood nito, samahan nyo ako. Okay, i-play na natin to mga master. Ayan, para mapanood na rin ng iba. Alright. Grabe, tunog pa lang May isang nakakatakot lalaki na. sa Mexico na nagkangalang Elias at nagtatrabaho bilang isang night shift security guard ang sinubukang maglaro ng Ouija board para gawing content at para patunayan na hindi ito totoo. Pero matapos na di umanong Ayun pala mga master, hindi pala siya naniniwala sa Ouija board, okay? Tapos, ginawa niya ito para sa kanyang content at gusto niyang patunayan na hindi ito totoo. Okay, so malalaman natin dito yan. maglaro ng Ouija board na ito ay nagumpisa na siyang makaramdam ng kakaiba at may mga kababalaghan na nangyayari sa kanyang tahanan maging sa kanyang trabaho. Ang istoryang ito ay magiging mahaba pero sinisigurado ko sa inyo na kikilabutan kayo sa bawat segundo ng bidyong ito. Eto na nga ba yung sinasabi ko mga master eh. Kapag kayo ay matatakutin at may karamdaman sa puso, huwag nyo na lang ituloy. Okay? Hanggang sa dulo nito at magbibigay na rin ako ng babala na panoorin nyo lamang ito kung sa tingin nyo ay kaya nyo dahil may mga tao di man nakaranas ng pagkahilo at pagsakit ng ulo habang pinapanood ang mga bidyong ito ni Elias. Ngayon, simulan natin ang kwentong ito isang gabi habang siya ay nagtatrabaho at makarinig ng mga tunog. ¿Qué fue eso? Ano yun? Parang may boses na umuungol. No hay nada. Algo como que algo se... Vi como que brincó algo, haber sido un animal. No sé por qué. Mi amigo. ¿Qué es eso? Alam mga master, yung dahon yumuyugyug. ¿Qué es? No. Pinuntahan talaga niya. Grabe ang tapang. Y que otra vez ahí viene mi amigo. ¿Qué es eso? ¿Qué? Déjame en paz, ¿qué eres? Déjame en paz. Maririnig sa bidyong ito ang tila mga tinig ng mistulang isang tao na hindi malaman ni Elias kung saan nagmumula. At matapos ito ay nagumpisa ng makuhanan ni Elias ang paggalaw ng mga sanga ng mga punong ito. Namistulang may kung ano na nagpapagalaw sa mga ito na hindi nakikita. Pero makalipas ang ilang gabi ay muling nagbahagi si Elias ng panibagong video. At sa pagkakataong ito ay meron ng napansin ng kanyang mga viewers. Amigos, Ito ang isang nakakatakot dito mga master. Kapag ka ang viewers ay may napansin, meron na. Estoy grabando porque tengo rato. Tahanan niya na to mga master. Mismong sa bahay niya na to. Escuchando otra vez ruido. ¿Hasta cuándo va a acabar esto, Dios? Como que ruido en las ventanas, pero no veo nada. Sí. Está muy alto para que
Grabe, nakita nyo yun? Grabe. Sorry mga master, hindi ko alam kung tahanan niya na to. Parang nagkamali yata ako. Malis ka na dyan. Unang maririnig sa bidyong ito ang mga mahihinang pagkatok sa bintana at mula sa bahaging ito ay napansin ng mga viewers na Elias ang tila bakas ng kamay na ito sa bintana. Pero ang mas nagpakilabot sa mga viewers na Elias ay nang makita nila sa bahaging ito ang mistulang isang ulo na merong sungay na ayon sa kanyang mga viewers ay Grabe no? Tignan niyo yan mga master oh. Ulo talaga. Pero maitim siya no, hindi ganong kita. Pero talagang hugis ulo na may dalawang mahaba. Ano yan? Sungay ba yan? ay tila isang demonyo na hindi naman nakita ni Elias ng mga oras na ito. Grabe, tignan niyo yan. May tenga, tapos yung mata niya oh. Ano yan, bulag ata yan eh. Iisa lang ata yung mata niya eh. Matapos nito lumakas sa mga hinala ng mga viewers ni Elias na matapos ng naging paglalaro nito ng Ouija board ay meron itong natawag na isang demonyo o entity. At hindi nga nagtagal ay muling nagbahagi ng panibagong video si Elias at sa pagkakataong ito ay nakita niya na ito. Estoy grabando porque tengo rato que estoy escuchando. Ito ang mas nakakatakot dito mga master, yung makikita mo na talaga siya. Como que se ríen de este lado, pero no. Vienen a ser tan recorrido, pero ya se captó, ya se van a por favor. Qué buena que te doy imaginación, Santa Dios. Dios mío, ¿has estado? ¿Digan qué? No. Grabe naman to. Kinikilabutan ako dito. Ang daming ang daming tunog na bigla-bigla na lang pumapasok. Tsaka alam niyo yung paling ng camera yun, nakakatakot, bigla-biglaan. Mira, Padre Santo. ¿Cuándo va a terminar ya, Dios? Dios Santo. ¿Dónde se escucha eso? ¿Qué es eso, Dios? Santo Dios, Dios, no. Nakakatakot mo. Nakakatakot yun. Grabe. Dios mío, no. Sa bidyong ito nagumpisang makarinig si Elias ng mistulang mga kadena na kinakalatkat at nakarinig din siya ng mga boses na nagmumula sa kanyang paligid. Pero ang higit na nagpakilabot kay Elias ng mga oras na ito ay nang makita niya mula sa bahaging ito ang nilalang na nakukanan niya sa nakaraan niyang video. Ayan no, tignan niyo yan mga master oh. Yun pa rin no, tapos parang mayroon na siyang kamay sa taas. Na di man ay isang demonyo. Grabe mga master, napakalinaw niyan. Tignan niyo oh. Kitang-kita talaga siya oh. Matapos ito, marami ang hindi naniwala kay Elias at sinabing gawa-gawa niya lamang ang lahat ng ito. Pero para patunayan na lahat ito ay totoo. Hindi, kasi yung mga ganong sinyalis mga master parang hindi siya gawa-gawa eh. Iniisip ko talaga kung gawa-gawa lang ito pero sa tingin ko parang hindi naman siya marunong maggawa ng kwento. Okay? Mahirap i-edit yun, yung mga ganon, lalong-lalo na kapag yung videos mo magalaw. Ayan. At hindi ito gawa-gawa lang, ay sinubukang mag-live ni Elias at narito ang kanyang mga nakuhanan. En un recorrido, pero voy a dejar el celular grabando de este lado.
Ito na yung nakakatakot dito mga master. Iiwan niyo yung camera ng naka-live. Hindi natin alam kung ano makikita natin dito. Subukan natin kung ano makikita natin dito. De donde la última vez se vio algo como por ahí. No sé si se logra ver. Por ahí se veía algo como que se asomaba algo. Pienso dejar el celular por aquí porque también en algunos de los videos se escuchan como que suben y bajan las escaleras. Voy a ponerlo aquí y voy a prender la luz porque se vea qué es lo que pasa, porque quiero ver. Y vamos a ponerlo por aquí, por las escaleras, para ver. El espacio está pequeño, no, las puertas están cerradas porque no hay gente. Así que vamos a ponerlo por aquí. Sí, para que se vea qué es lo que pasa. Tagal. Ayan na. Iwan niya dito yung camera. Ala, yung pinto gumagalaw. Ano yan? Ala, may kamay. Grabe yun. Grabe mga master, kinikilabutan talaga ako dito sa video na to. Sobra. Tapos yung kamay nung humawak dun sa dingding mga master. Grabe, ang haba ng kuko nun. Grabe mga master. Tutuloy pa ba natin to? Kahit ako nahihilo kapag pinapanood to eh. Parang sumasakit din yung batok ko. Kinakalampag yung ano. Grabe, kinakalampag yung ano. Pinto ba yun? Parang pinto yung kinakalampag.
amigos a todos. Grabe. Huh. Grabe mga master, nakakatakot. Sobra. Grabe to. Vivido una hora desde que Alam niyo yun mga master, yung tipong ginagambala ka ng ganito, tapos hindi ka tinitigilan. Alam niyo yun, nakakainis. Sa pagtulog mo, pag-upo mo, pagkain mo, iistorbohin ka sa lahat ng bagay. Ay, nakakainis yung ganun, di ba? dejé el celular para dar el recorrido, ya que el recorrido lo tengo que dar cada hora. Así que nada, si voy a ver video y si hay algo importante lo estaré subiendo. Maririnig sa live na ito ni Elias sa mga nakapangingilabot na pag-angil at mga malalakas na pagkalampag. Pero ang higit na mas nagpakilabot sa mga nanonood ng live na ito ay bago ang mga pag-angil at pagkalampag na ito ay makikita ang tila isang transparent na imahe ng isang ulo na tumungo sa kanyang cellphone, pati na rin ang kamay na ito. Ayun mga master, hindi ko yan nakita kanina, hindi ko yan napansin kanina. Ay kasi transparent pala siya. Pero sa hugis ng transparent na ito, para siyang yun pa rin eh. Parang yun pa rin eh talaga yung itim kanina eh. Na merong mahaba at matatalas na kuko na katulad ng nakuhanan niya sa mga nakaraan niyang video. At ang mas kakaiba pa dito, nang kunin ni Elias ang kanyang cellphone at ipakita ang bahagi kung saan nagpakita ang demon ng demonyo, ay makikitang wala namang kahit na ano na naroon. Baka sabihin nung iba na bakit alam ni Elias o na doon yung manggagaling yan. Kasi doon kasi lagi nagpaparamdam yon at mahirap talagang i-edit yan mga master. Lalo na yung mga ganyan transparent. Ayan. Dahil sa live na ito ay marami ang naniwala kay Elias at sinabing kailangan na nitong magpatulong sa isang pare o manggagamot. At matapos ito ay matagal na nawala si Elias at nagumpisa ng mag-alala ang kanyang mga viewers. Ako, yan na nga ba yung sinasabi ko eh. Iniisip ko yan kanina pa eh. Yung matagal siya mawawala sa mga videos niya eh. Hanggang sa muling mag-live si Elias at sabihing mas lumala. Oh, eto na yun mga master, yung nakakatakot na mangyayari kay Elias. Grabe to. Tignan nyo to mabuti mga master, nakakatakot to. Pa ang mga nangyayari at makikita nga ang biglang pagbabago sa katawan ni Elias na pumayat at mukhang pagod na sa lahat ng Oo nga no, pumayat siya oh. mga nangyayari. Pero habang nakalive si Elias ay merong nangyari. Saka tignan nyo yung itsura niya mga master. Talagang na-stress siya. Hindi na-stress siya, depressed na yan eh. Na hindi inaasahan ng kanyang mga viewers. Creía que todo era, no sé, fantasía como lo que vemos en la televisión. Por eso quise comprobarlo, pero ahora que lo estoy viviendo ya no quiero, como les digo, desatar algo más de ese libro. Aunque Oo, napakahirap talaga nito mga master. Parang susuko ka na lang talaga dito sa ganito eh. como les dije, sí encontré algo, pero no sé. ¿Escucharon? ¿Cómo que? Shoot. Nangyari sa kanya. Sinasaniban. Yan na nga pa sinasabi ko eh. Ito ang mahirap dito eh. Grabe to. Grabe to. Hindi na to edit mga master. Grabe. Ala. Ayun, nawala ng malay. Grabe to mga master. Hindi ako makapaniwala. Nakakatakot, grabe.
Habang nakalive at nagkukwento si Elias sa kanyang mga viewers, ay muli siyang nakarinig ng mga tunog at boses. At maya-maya pa ay makikitang tila sinasaniban ito at nawalan pa ito ng malay. Makalipas ang ilang segundo ay muling nagkamalay si Elias at tinapos na ang kanyang live nang walang sinasabi na kahit na ano. Matapos ito ay matagal ulit na nawala si Elias at lumabas sa mga haka-haka na baka pumanong na ito. Pero naputol ang mga haka-hakang ito nang lumabas ang bidyong ito mula sa kaanak na Elias na di man ay kuha sa sementeryo sa araw ng kanyang libing. At dahil dito ay Ayun na nga ba yung sinasabi ko mga master, depressed na. Ayan, nakakainis yung ganyan mga master eh. Yung ganyang lapitin ng mga ganyan-ganyan. Talagang nakaka-depress yan. Yan ang pinakamahirap sa lahat. Ayoko na. Natatakot ako eh, sobra. Nakakatakot yun. Okay. Isang pang paano dito mga master. Isang pangtanggal ng takot. Ito pa. Grabe mga master. Sobra yun. I-comment nyo na sa comment section natin mga master kung naniniwala kayo dito sa nangyari sa kanya dito kay Elias.